Fasting. Na-announce ng Sunday, di ba? Fasting. Okay. Nakikita nyo ba yan? Yung ano niya, letra? Nakikita naman dito sa banda rito. Pero dun sa banda ron, nakikita? Hindi, nababasa pala. Nakikita talaga yan, pero nababasa din. O sige, basahin mo yung naka-yellow. Aba, may mga liwanag kayo So, ito yung pag-uusapan natin. Speaking Jesus or Speak Jesus, telling the gospel frequently, properly, and powerfully. Katulad ng sinasabi ko, kapag unang basa mo, parang narinig ko na yan. Okay? Narinig ko na. Kaya lang, ilang beses mo nang ginawa? Di ba yun yung question? So, muli, tayo ay hikayatin o challenge at yun, na magsalita tayo ng Panginoong Yesus. So, salitain natin si Jesus. Bakit Speak Jesus? Dahil ba yung kanta natin, Speak Jesus? Maraming ibig sabihin ng Speak Jesus. Katulad nung sa kanta, di ba? Your name is healing, your name is power, your name is life, etc. Kasi yun yung pangalan ni Jesus kasi siya ay kaligtasan, si Jesus. Kaya lang, yung Speak Jesus dito, makikita natin na siya yung ebanghelyo, siya yung gospel. Okay? Hindi letra yung gospel, persona siya. Kaya nga hindi lang nila tatanggapin yung ebanghelyo. Hindi lang nila tatanggapin si Jesus sa heart. Tatanggapin nila yung persona ni Jesus, yung buhay ni Jesus Christ. So, umpisa natin sa Genesis 1 verse 3. So, nababasa natin lahat yan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Sabi dun sa Genesis chapter 1, ito yung kanyang first creation. God created the light. He said, let there be light, and there was light. Ang problema lang dito sa sequence ng kanyang creation, yung pagkakasunod-sunod ng kanyang paglikha, yung liwanag dito ay nilikha na niya, pero wala pang buwan at wala pang araw. Kasi sa verse 14 pa mangyayari yun. So bakit ganon? Meron bang problema yung verse na ito? Kasi parang nauna siya Diba? Ahead siya ng kanyang panahon So sabi dito ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Anong liwanag yung kanyang create? Diba? Kung wala pang buwan, wala pang araw, wala pang mga stars nung time na ito. Or dun sa sequence nung events ng creation. Okay, so palaging kapag merong mga ganito na passage, sinong nag-aakad dito sa inyo? Sinong nag-aaral ng akad? Academy? Meron. Parang iba nahihiyang magtaas. Yung akad, pinag-aaralan namin doon, yung kung paano intindihin yung difficult passages. Kasi may mga mahihirap na mga kasulatan sa scriptures, katulad nito. So paano mo yun sasagutin yun? Diba? Nauna itong iliwanag na to wala pang araw, wala pang between. Doon galing yung liwanag na physical, 'di ba? So kapag merong ganitong mahirap na passage, hindi mo lang sa iintindihin doon sa context na immediate, doon sa chapter. 'Di ba? So nagki-create si God. So bakit niya unang create yung liwanag at saan galing yung liwanag na yan kung sakali? Sa kanya galing kasi siya yung nag-create. 'Di ba? Walang araw, walang between, walang buwan na nandyan na pwedeng magbigay ng liwanag kundi sa kanya galing yung liwanag. At iba yung liwanag na ito kapag sa kanya galing kasi hindi siya physical Nagigets natin? Hindi siya physical. Tapos very interesting kasi kapag ang gagawin natin kapag nagbabasa tayo din ng scriptures para mas maganda siyang basahin, kaya nga sinasuggest natin magkaroon tayong concordance. Okay? Yung concordance, libro yun na lahat ng mga words ng Bible natin, nandun siya, pati yung meaning niya sa Hebrew, meaning niya sa Greek. Okay, nandun siya. Ganon din, makikita mo saang verse ginamit yung mga words na yan. Saang verses, ilang verses ginamit, ilang beses siyang ginamit, nandun lahat sa concordance yun. Okay, so hindi mo na kinakailangan pang mag-isip. So merong digital na concordance, pwede mo siyang makuha sa internet, libre. Okay, libre siya. So, sa mga may gadgets, mayroong cellphone, Play Store, punta mo yung MySword, kunin mo yung MySword na app. Nandun yun, may concordance doon. Basic lang siya, pero may concordance doon. Bakit mahalaga yung concordance? Kasi patungkol siya sa Bible.
Okay? Wag mong katakutan yung mga libro na, hindi Biblia yan, kaya hindi ko babasahin yan. Hindi, patungkol sa Biblia lahat yon. Pero inarrange nila yung mga salita para hindi na tayo mahirapan. At binilang nila yung mga salita at mga verses kung kailan nagamit yung salita na yan, nilista na nila lahat doon. Okay? So, yung maganda pa sa concordance, okay? So, makikita natin, kung hahanapin natin yung word na light o liwanag, makikita natin doon lahat. Dami-dami nila. Okay? So, dito, si God yung pinanggalingan ng liwanag at kakaibang liwanag yun. Kakaibang liwanag yun. Eventually, mababasa natin kapag, kung nag-aakad ka ulit, may cross-reference na binanggit tayo doon. Okay? Yung idea ng binabasa mo, na mababasa mo ulit yung idea na yan o kaisipan na yan sa ibang lugar ng Biblia. So, cross-reference mo siya. Kasi baka, merong ibig sabihin yung Holy Spirit na nagbigay nung kaisipan sa Bible natin. Kasi hindi mga tao lang basta yung nagsulat ng Bible, yung kaisipan galing sa Panginoon. Di ba? So, merong isang united na thought at harmonious na kaisipan. Okay? So, mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, nabanggit ulit yung praise na let there be light. Sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo Jesus. So yung liwanag na yon is all about yung liwanag ni God in Christ. Eventually, mababasa natin sa Bible, John chapter 8 verse 12, si Jesus Christ yung liwanag. I am the light. So John chapter 1, di ba, siya yung liwanag, etc., etc. Pero yung point dito, sabi niya, yung Diyos na nagsabing, let there be light, siya din yung magbibigay liwanag sa ating isipan. Okay? Para maintindihan natin yung kapangyarihan ng Diyos kay Jesus Christ. Na para bang sinasabi niya, hindi natin maintindihan yung kapangyarihan ni God kay Jesus Christ. Hindi natin maintindihan yung lahat ng tungkol kay Jesus Christ without the help of this light from God. Diba? So, yung liwanag na yun, kakaiba yun. Kasi yun yung magdi-distinguish. Ibig sabihin, parang ang inilatag ni Lord sa creation, hindi lamang siya nag-create ng physical, kundi yung foundation ng physical ay spiritual. Eventually, si Jesus Christ, di ba, kung sakali. So, kung usog ka, doon sa verse 5, sabi ni Paul dito, sapagkat hindi ang mga sarili namin ang aming ipinangangaral, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at ang aming mga sarili ay mga alipin, alang-alang kay Kristo. Hindi kami yung pinapangaral namin. So, si Apostle Paul ay magaling na magsalita. Si Apostle Paul ay tagapangaral ng kautusan. Si Apostle Paul ay pariseo. Di ba? So, kailangan ba yung ganon? Yung marunong ka, yung may alam ka, di ba, sa pakikipagtalastasan, pakikipag-ugnayan, sa salita? Oo, syempre, meron. Merong kinalaman yun. Di ba, sa pangangaral kung sakali. Kaya lang, yung content nung ipapangaral natin, hindi tayo. Okay? Ang ating inaalam, ang ating binubuklat, ang ating hinahalukay na kaalaman ay si Jesus. So, pinapangaral natin yung Ebanghelyo at yung Ebanghelyo ay si Jesus. Kasi siya yung pinapangaral natin. Ang mabuting balita, si Jesus. Yung God. Kaya nga lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia, yung lahat ng pinakamabuti si Jesus yun. Si God yun na nagkatawang tao upang iligtas tayong lahat. So, ang aming ipinapangaral ay si Jesus, si Kristo. Siya yung aming ipinapakilala. Diba? So, kaya nga kapag nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, kapag ikinikwento natin yung kaligtasan sa mga tao, kinikwento natin si Jesus. Napakaganda niya ng kwento. At iniisip natin, parang hindi ako effective. Diba? Iniisip natin, baka magtanong yan, hindi ko masagot. Diba? Si Kristo yung kailangan ng mga tao, hindi yung sagot dun sa mga tanong nila. Kasi pwedeng masagot natin yung mga tanong ng mga tao, pero kapag wala silang Kristo, hindi nila natanggap yung mabuting balita. Hindi nila nalaman yung mabuting balita. Nagkaroon ng sagot yung mga tanong nila, pero yung mabuting balita, hindi nila narinig. Diba? So, magkaroon tayo ng effort na mangaral ng mabuting balita, pinapangaral natin si Jesus. Siya yung ipinadala ng kanyang anak, ng kanyang ama dito para maging kasagutan ng sanglibutan, ng problema ng sanglibutan. Diba? So, huwag natin siyang i-miss out na sabihin. Siyempre, sasabihin pa rin natin, repent, be baptized, receive the Holy Spirit. Pero merong power yung pangalan ng Panginoon na ipinapangaral natin. Merong power si Jesus kapag ipinapangaral natin. Siguro sa'yo, sa akin, parang
Paulit-ulit na lang eh. So kilala ko na yan, alam ko na yan. Ikaw yun. Di ba? Kinakailangan nilang maligtas. Malaman nila si Jesus Christ. Di ba? May pangaral natin, may paalam natin si Jesus Christ. Kapag ginawa natin yung trabaho natin, magugulat tayo kasi epektibo si Jesus Christ. Ever since hanggang ngayon, effective si Jesus Christ kapag ipinapangaral siya. Lalong-lalo na sa mga hindi naniniwala. Kaya lang sabi niya sa verse 4, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Ito yung problema ng sanglibutan. Okay? Bulag sila. Okay? So hindi nila nakikita, naintindihan si Jesus. Upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi nila naiintindihan. Tinatanggihan nila, binabaliwala nila, sinasalungat nila, pinipiloso po nila yung mensahe ng tungkol sa Panginoon at sa kanyang kaligtasan. Diba? Pero bakit nila ginagawa yon? Kasi mas marunong sila, kasi mas matalino na sila, kasi okay na yung kanilang kalagayan. Hindi. Ang sabi ng scriptures ay, binulag kasi sila para hindi nila maintindihan yung pinag-uusapan natin. So, kapag bulag ka, ano ang hindi mo nakikita? Liwanag. Liwanag sa dilim. Kasi ang blindness is the absence of light perception. Wala kang nape-perceive na liwanag kapag ikaw ay totally blind. Kaya kapag pumikit ka, tapos parang may liwanag pa. Di ba? Parang may gumagalaw-galaw dito. Meron ka pang light perception. Pero kapag totally, wala talaga. Okay? So, bakit niya binulag sila? Saan niya sila binulag? Yung mga hindi sumasampalataya? Kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung liwanag. Kasi ang pagkabulag ay kawalan ng liwanag. Hindi mo nakikita yung liwanag. Walang liwanag na pumapasok sa mata mo. Diba? Yun yung ibig sabihin nito. At spiritually, yun yung ginawa sa atin ni Satan. Okay? Hindi lamang yung tutoksuhin ka niya para magkasala ka. Hindi, eventually, kukumbinsihin ka niya na mas maganda yung ganitong buhay, mas maganda na hindi mo siya sundin, o kaya mas maganda na gawin mo yung mga bagay na ito. Eventually, wala ka ng liwanag. At paano mangyayari kapag walang liwanag? Paano ka naglalakad? Paano ka gumagawa? Di ba? Na-stuck. James. Ayan. Okay? Proverbs 4 verse 19. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. So, sinasabi ng scriptures yun. Sinasalamin natin yung mga sarili natin. Okay? Kapag taong masama tayo, madilim yung buhay natin. Kapag hindi naman, matuwid, tayo ay nasa liwanag. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagkatisod. Hindi niya alam kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay sa kanya. Hindi niya alam kung bakit mas lalo akong sumasama, mas lalo akong nagagawa yung mga bagay-bagay na ito. Siguro normal lang to kasi tao ako eh. Hindi. Nasa kadiliman ka kasi. Di ba? Yun yung problema ng taong masama o taong hindi ligtas. Di ba? So, yan. Sa Malachi, Malakay. Pero kayong may pagkatakot sa Diyos o sa aking pangalan, sisikatan ng araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang laylayan. Yung mga mayroong takot, may pagkatakot sa pangalan niya. Kayong mayroong pagkatakot sa aking pangalan, sisikatan ng araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang laylayan o sa kanyang pakpak. At lulundag kayo sa tuwa, parang mga guyang pinakawalan sa kulungan. So ito'y prophecy tungkol sa pagdating ni Jesus Christ. Sisikat daw yung araw ng katwiran. At syempre, kinakausap niya sila at alam nila yung ibig sabihin ng araw. Kapag sumikat yung araw, maliwanag yun. Di ba? Kaya lang araw ng katwiran yun, si Jesus Christ. Hindi lamang siya son of righteousness, kundi son of righteousness siya. Hindi lang siya anak ng katwiran, siya ay araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang laylayan. At syempre yung pinaka-greatest sa lahat ng mga miracles ng healing ay yung kaligtasan. At sabi niya, magsisilundag kayo kapag pinagaling niya kayo. At yun yung nakita natin, di ba? Nung pinagaling ng sinabi ni Apostle Peter yung isang taong lumpo, di ba? Sa Book of Acts. Tapos nandun siya sa gate ng temple, tapos naglulundag siya. Kanta pa nga natin dati yun. So, yun yung mangyayari sa atin. Kaya lang, bakit tayo nakatanggap na tayo ng kaligtasan, nakatanggap na tayo ng liwanag, nakatanggap na tayo ng paningin na nakakakita na tayo,
Pero bakit parang yung mga mukha natin, hindi tayo naglulundag sa saya? Di ba? Napansin mo? Nagbabasa tayo ng mga scriptures, tapos hindi ka parang nanalo ng wedding. Mas masaya pa yung nanalo sa wedding eh. Uy, may nag-wedding dito. Kasi may naapekto. May gumanon eh. So, ang sinasabi niya, ito yung epekto kapag nakakita ka. Nakakita ka na ba ng isang bulag, tapos nakakita? Punta kayo sa YouTube. Manood kayo doon ng mga... Actually, kahit nga lang yung maging klaro yung paningin niya eh. Yung bata, halimbawa, pinanganak siya na hindi klaro yung kanyang paningin kasi meron silang mga genetic disorders. Diba? Simula pagkapanganak, may problema na yung kanilang paningin. Tapos biglang nilagyan siya ng salamin. Ay, grabe yung galak niya. Mapapaganon talaga yung mata niya kasi iba na yung paningin niya eh. Lalong-lalo na yung bulag na walang paningin dahil sa kasamaan ng kanyang kalagayan. Kapag natanggap natin yung kaligtasan, nadadalhin ng Panginoon sa atin, bibigyan niya tayo ng kaliwanagan ng mga bagay-bagay. I-reverse niya yung ginagawa ni Satan kasi binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito yung paningin ng mga hindi sumasampalataya. Dapat masaya tayong lahat. Masaya ba tayo na tayo ay niligtas? O okay lang. Parang okay lang eh. Parang pinagkape ka, okay lang. Ganun. Parang ganun lang. Ganun lang yung balita. Mabuting balita ito, magandang balita ito. Gagawin ka niya daw lumundag na parang guya na pinakawalan sa kulungan. Nakakita ka na ba ng guya? Yung maliit na baka, maliit na kambing? Di ba nakakulong? Tapos pag tinanggal mo yung, yung tarangkahan, ay nako, huwag kang pupunta sa likuran niya. Di ba? Talon siya ng talon eh. Kasi masaya siya eh. So yung tumalon, sa saya, walang ganong effect, no? Sa atin parang walang ganong effect. Sayang. Next Sunday na lang tayo tumalon. Isaiah 9 verse 2, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupay ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat yung liwanag. Ito ay prophecy tungkol sa Israel. Nung dumating yung kaligtasan sa kanila, dumating si Jesus Christ. So madilim na madilim. Ang problema dito, invisible yung kadiliman na ito. Hindi siya nakikita ng mga tao. Hindi siya nakikita ng community. Na madilim yung community. Ang nagpapadilim ay hindi dahil may gabi. Kahit araw, madilim pa din. Kasi nagpapadilim yung mga kaluluwa ng mga tao na nagpapatuloy sila sa hindi pagsampalataya at hindi pagsunod. Kaya siya madilim. Di ba? Eventually, maintindihan natin bakit tayo mga poste ng Meralco, tayo yung liwanag, kasi madilim na madilim pa rin yung sanglibutan, kung sakali. So, nung dumating yung Panginoon, ayan, sabi niya, yung lumalakad sa kadiliman, nakakita sila ng liwanag na napakadakila, great light. Silang naninirahan sa lupain, sumikat yung liwanag. Okay? Ito yung dadalhin ng Ebanghelyo. Ito yung dadalhin ni Jesus Christ sa mga tao. Ikaw na lang, boy. Tirahin mo. John 3 verse 19. Ito ang kahatulan, sabi ni Jesus Christ. Pagkatapos siyang banggitin yung panganak kang muli, ang manampalataya sa Kanya, bibigyan ng buhay na walang hanggan, etc. Sabi niya, dumating siya, hindi para humatol. Pero bakit sila hahatulan? Yung mga tao. Kasi sabi niya, ito yung judgment ng mga tao, condemnation nila. Kasi dumating sa sanglibutan yung ilaw, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Matagal nang dumating yung liwanag. Dumating siya una sa Israel, tapos ipinangaral na siya kahit saan siya magpunta. Nandun yung liwanag. Kahit saan siya magpunta, dinadala ng mga alagad yung liwanag. Kapag kanilang sinasabi, nagliliwanag yung spiritual na kalagayan. Kaya lang, bakit meron pa rin kadiliman? Kasi mas madaming tumatanggi. Meron tayong kompetensya kasi itong mga tumatangging ito, kinukumbinsi sila ng Diyos ng sanglibutang ito. Kaya nga kapag pinuntahan mo yung kaibigan mo, sinabihan mo, oo nga no. So, okay ka na. Gusto mong sumunod kay Lord? Oo, sige. Maganda yan. Pag pinuntahan mo kinabukasan, alam mo, mayroon pa akong tanong eh. May nakasalisi na. Kinukuha niya yung sinasabi mo. Kasi yung sinasabi mo, yun yung ilaw niya eh. Thy word is a lamp unto my feet. Okay? Kaya lang, ang problema, kinukuha yun ni Satan. Di ba? Yung parable of the sower. Kapag nagtanim ka dun sa daanan, sabi niya, mayroon ng ibon. Pagkatapos, kukunin niya yung buto.
At sa kanyang interpretation, sabi ni Jesus Christ, yung ibon na yun yung diablo. Kinukuha niya yung salita upang hindi sila maniwala at hindi na sila maligtas. So anong mangyayari kapag hindi sila ligtas? Dahil hindi sila naniniwala, bulag pa rin sila, madilim pa rin sila. Okay? Marami tayong ganitong experiences. Kaya lang, madalas hindi natin tinitingnan na ganun eh. Ang tinitingnan natin, mga kaibigan natin ito, mga kamag-anak natin ito, kapamilya natin, mga katrabaho natin, kaklase natin. Ganun lang yung sinasabi natin. Hindi nila natanggap yung Holy Spirit. Hanggang ganun lang yung pananaw natin. Hindi, mga bulag sila, mga patay sila. Yun yung sinasabi ng Scriptures. Saka pa lamang magkiklik sa atin, oo nga, no, kinakailangan silang maligtas. Kinakailangan nilang makakita. Kinakailangan nilang mawala dun sa kalagayan na yun, kung sakali. Otherwise, ano yung mangyayari sa kanila? Nakakita ka na ba ng taong bulag, tapos naglakad mag-isa? Anong mangyayari sa kanya? Hindi siya mapapabuti. Hindi lang sa hindi ligtas yung tao, yung pamumuhay niya parang, ano bang tawag doon? Patapon. Bangga rito, bangga dyan. Tapos hindi niya naisip, bakit kaya? Tapos ituturo niya, hindi, kasi wala akong ganito, wala akong pinag-aralan, kasi wala akong pera, kasi magulo yung gobyerno, kasi ganito. Hindi. Ikaw yung nagpapadilim ng sanglibutan. Yung tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Yung tao na hindi lumalapit sa Panginoon. Biruin mo, sabi niya, ang tagal na dumating yung ilaw, bakit hindi sila lumalapit? Dahil sa hindi nila narinig nila. Di ba? Mamaya pag-usapan natin kung bakit di nila tinatanggap yung narinig nila. Kasi yung mga nagturo, iba yung tinuro nila eh. Okay, next slide, boy. So, si Jesus Christ nagmamatter dito sa kwento ng Scriptures tungkol sa kaligtasan, nagmamatter siya kasi siya yung liwanag eh. Kapag hindi mo siya makita na gano'n, yung epekto niya sa'yo, tatanggalin ka niya dun sa matinding kadiliman, tatanggalin ka niya dun sa, hindi lamang kasamaan, kamatayan, sa impyerno, di ba, sa isang banda. Kaya lang, ang nakikita nila, hindi, anak ng karpintero, si ganito siya, si ganyan yan, hindi yung sinasabi na, hindi yung nakikita natin. Nakikita mo ba to? Diba? Kung ikaw ba yung nandun sa time na ipinapako si Jesus Christ, tapos nakita mo na ganyan yung itsura niya, anong maisip mo sa kanya? Merong isang nandito na na-convert, yung magnanakaw. Kasi iba yung paningin ng mga tao kay Jesus Christ, wala na siyang pag-asa, at nagpagaling siya, pero tingnan nga natin kung may liligtas niya yung sarili niya dyan sa krus na yan, dyan sa tiyak na kamatayan na yan. Yun yung paningin nila kay Jesus Christ yung nandun. Pero merong isa, na ang paningin niya, hindi hari ito eh. Yung corona niya, hindi yan yung corona niya na walang hanggan. Hindi, magiging hari siya at meron siyang kaharian na pupuntahan. Merong spiritualidad, yung lahat ng bagay na nangyayari sa mundo natin. Merong spiritualidad na ang nangyayari sa ating pangangaral. Kapag nagsasalita tayo, mayroong natatalong kadiliman. Kapag nagsasalita tayo, yung mga tao, na-amaze sila spiritually, merong nangyayari sa kanila. Ulitin mo pa, balikan mo pa, huwag mong tatantanan. Hanggang sasabihin na lang siya sa'yo, ayoko na. Di ba? At kung gaano kalubog yung tao sa mali, gaano kalubog yung tao sa kasalanan, mas matinding kadiliman yun. Mas madami yung dapat nating ibigay sa kanya na oras kung sakali. Sa John 1 verse 4 to 5, ang buhay ay nasa kanya, kay Jesus, at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at hindi ito. Ay, kunin mo ba ito, kuya? Battery pala yan. Pindutin mo ulit, boy. Kasi may effect yan eh. Yan, merong effect yan. Yan. Di ba, madilim, tapos nagliwanag, tapos dire-diretso na. Ito yung mangyayari sa atin kapag tinanggap natin yung buhay ni Jesus Christ. Di ba? Kasi yung buhay niya, yun yung liwanag eh. Natatanggapin natin. Kasi si Jesus Christ yung liwanag. Okay? At sabi niya dito, hindi ito maunawaan ng kadiliman. Kaya siguro hindi tayo madalas nakikipag-usap kasi hindi tayo naunawaan eh. Kaya siguro hindi tayo madalas nakikipag-usap sa mga tao kasi kahit yung mga pinaka-close natin, hindi nila mag-guess yung sinasabi natin. Gaano ka-urgent yung kalagayan, gaano ka-emergency yung kalagayan nila, hindi nila nakikita yun. Di ba?
Na gusto mo nang yugyugin sila. Ano ba? Di ba? Hindi mo ba naintindihan to? Tagalog naman tong sinasabi ko sa iyo. Hindi dahil sa Tagalog, hindi dahil sa English. Wala doon yun eh. Kapag bulag ka, nakakita ka ba ng yellow? Nakakita ka ba ng pink? Hindi, iisa lang yung nakikita mo. Kahit na idaan sa harap mo yung napakaraming kulay, anong nakikita mo? Black lang lahat. Darkness lang lahat. Okay? Darkness lang lahat. Ang nagbibigay ng kulay, sa totoo lang sa lahat ng mga nakikita natin, yung liwanag. Okay? Nanood na tayong lahat ng sine, di ba? Nung dating ang sine ay uso pa. Hindi na uso ang sine ngayon. So, pasok ka dun sa loob. Di ba? Madilim na madilim. Tapos pupunta ka muna sa gilid. Kasi kinakailangang mapamiliarize muna yung ano mo, yung retina, di ba? Tapos dahan-dahan mag-adjust yung mata mo. Nakakita ka na sa dilim. Kaiba yun. Di ba? Ang problema, pag pumunta ka sa sine, tapos madilim, tapos tapos na yung sine, wala ka pa rin nakikita. Mahirap yun. Di ba? So, unti-unti, yung liwanag kasi nag-a-adjust ka. Pero kapag dilim lahat yun, kahit na ganun-ganunin mo yung mata mo, hindi makakapag-adjust yan. Kasi liwanag yung nagbibigay ng kulay. Eventually, siya yun. Ewan ko lang kung naging ano nyo to, naging activity nyo to sa science long time ago. Yung discovery ni Isaac Newton sa optics. Di ba sa prism? May prism. Ay, baka mas lalong gumulo. Ano ba ang prism? Prism na ano yon, na prism na glass. Okay? Tapos, lalagyan mo ng light yon. Kapag yung light tumama sa prisms, ang labas nun, iba-ibang kulay. Kasi ang sinasabi nila, galing lang talaga sa white lahat. O sa light. Hindi ko alam ako na-amaze ako doon eh. Nakaka-amaze siya. Actually, si Isaac Newton, believer siya dahil doon sa mga discoveries niya. Gravitational force at saka yung optics na tinatawag. So, ginalaw mo ba? Hindi. Ako na lang to, di ba? Sa John chapter 9, mayroong isang tao dito na bulag. Pinanganak siyang bulag. So pinagaling siya ng Panginoon. Nung nalaman ng mga tao, siyempre, natuwa sila. Yung iba naman, naging osyoso. Sinong nagpagaling sa'yo? Tinuro na si Jesus Christ. At yung mga religious leaders, dahil ayaw nila na si Jesus Christ sumikat, so question nila. Di ba? Imbis ang pag-usapan nila ay, hey, si Lord nagpagaling. O kaya naman, gumaling ka, so thank you, di ba? Magsaya tayo. Hindi, question nila, sino ang nagkasala dahil pinanganak siyang bulag? Yung tatay ba niya, nanay niya, o siya? Yun yung kanilang diniscuss eh. Diba, itong mga marites na to. So, pinag-uusapan nila, siguro ang nagkasala siya eh. Hindi, kasi pinanganak siyang bulag eh. Parang ganyan. So, sinong nagkasala? Kasi madalas, ang pananaw ng mga tao, kapag mayroong isang masamang nangyayari sa isang tao, ginajudge siya ni God. Diba? Binigay ni God dyan kasi siguro masamang tao yan. Eh. Ganun palagi. Diba? So, yung mga tao, nagtithank you sila kapag mayroong blessing sa palagay nila, pero hindi sila nagtithank you kapag may masama. Kasi inisip nila, ginajudge ako ni Lord. Eh. Madalas, ganun yung pananaw nila. Yung mga kaibigan ni Job, ganun sila mag-isip. Diba? Mag-repent ka na. Diba? Kasi nakagawa ka ng mali, kaya nangyayari sa iyo mga bagay-bagay na yan. Hindi nila alam na may diablo sa gilid. Or, yung isa pang bagay, katulad ng nangyari dito sa bata na to, o tao na ito, ipinanganak siyang ganun kasi makikita yung kapangyarihan ni God, malululahati yung kapangyarihan ni God sa pamamagitan niya. Kasi pagagalingin siya ni God. Okay? Katulad lamang ng, bakit hindi pumunta si Jesus Christ kaagad-agad nung nalaman niyang si Lazarus na kaibigan niya ay may sakit. Nagantay pa siya ng 4 na araw, di patay na yung tao. Di ba? Nakalibing na siya. Kasi yung kapangyarihan ni God madidisplay dito sa mga kalagayan na ganito. Hindi sa lahat ng kalagayan. Okay? Kasi hindi nila tinitingnan si God na panggagalingan ng kapangyarihan ito. So anyway, ginamit ni Lord yung kalagayan nitong tao na ito, na bulag, na pinagaling niya, tapos kini-question nila yung ibang bagay, imbis na nagsasaya sila. Eventually, nagkita sila ulit nitong tao na to. At sabi ng Panginoon, sabi niya, darating yung Misaya, etc., etc. Sabi niya, sino kaya yun? Sabi niya, ako yun. Ako yung nagsasalita, ako yun.
Tapos sabi niya dito sa verse 38 to 39, Panginoon, di ba, naniniwala ako. Ikaw yung Messiah. I believe. Okay? At sinamba niya si Jesus. Okay, so hindi na si Jesus Christ na particular na prophet lang. Kasi yun yung pananaw nila eh. Prophet siguro yun. Hindi na. Sinamba na niya si Jesus eh. So, iba na yung pananaw niya kay Jesus. Meron ng spiritual awakening. Hindi ito pagbubukas ng chakra na sinasabi ng Hinduism kasi walang kinalaman yun dito. Okay, so nabuksan yung kanyang kamalayan tungkol sa kung sino talaga si Jesus Christ. Katulad lang nung nangyari dun sa magnanakaw dun sa krus. Iba yung paningin niya kay Jesus Christ, kaagad-agad. Okay, bigla. Tapos sabi niya dito, sinabi ni Jesus, nagpunta ako rito sa sanlibutan upang humatol. Oh, akala ko ba hindi? Kasi sabi niya kanina sa John 3 verse 19, hindi ako pumunta dito para humatol. Ay, John 3 verse 18 pala, hindi siya pumunta para humatol. Okay? Siya ay pumunta dito para magligtas. Ang kahatulan ay dahil dumating yung ilaw, ayaw nilang lumapit sa ilaw, kaya sila hatulan. Choice nila yung kadiliman, di ba? Kaya sila hatulan. Pero dito sabi ni Jesus, nagpunta ako sa sanglibutan upang humatol. Bakit yun yung sinabi ni Jesus Christ dito? Di ba? Akad. Upang ang mga hindi nakakita ay makakita at ang mga nakakita ay maging bulag. Si Jesus Christ yung reference ng lahat ng paghatol. Kung ano yung iyong pakikitungo kay Jesus Christ, eventually yun yung magiging eternity mo. So dumating si Jesus Christ. May mga tao nagsabing, yes, praise the Lord, dumating si God. Pero may mga nagsabi ding, so what? May pinangaral na ebanghelyo. Hindi naman lahat nagtatatakbo, nagtatatalon dahil sa saya, dahil may magandang balita. Hindi eh. Di ba? Nasaktan yung mga puso nila at sinabi nila, ano gagawin namin? Acts 2:37. Pero nung dumating si Stephen, ganun din yung nangyari. Sa chapter 7, nasaktan yung mga puso nila, binato nila si Stephen hanggang mamatay. Kapag dumadating yung ebanghelyo, kapag dumadating si Jesus Christ, siya yung ebanghelyo, pag ipinapangaral siya, hindi mo na kinakailangan magbigay ng kahatulan. Kasi pag nireject nila yun na yun. Mananatili sila sa kadiliman. Mananatili silang unbeliever. Kahit ano pa yung kanilang paliwanag. Isang araw kapag umanap sila sa Panginoon, ikaw pa yun? Wala nang chance. Katok ng katok yung foolish virgin, no? Ang nakalimutan lang niya yung oil, nakalimutan niyang maglakad sa Spirit. Kala niya may babalik niya kagad yung paglalakad sa Spirit ng ganun-ganun kapag may nangyari. Okay, katok siya ng katok. Binuksan ba siya? Wala ka ng chance. Wala ka ng chance. So, si Jesus Christ ay kaligtasan, si Jesus Christ din yung kahatulan. Si Jesus Christ ay tagapagligtas, siya din yung hukom. Ano yung ating gagawin kay Jesus Christ? Hindi lang siya dumating tapos, okay lang. Hindi. Kapag okay lang, hahatulan ka, di ba? Mananatili ka sa kabulagan mo. Pero kapag lalapit ka sa Kanya, dahil naniniwala ka sa Kanya, makakakita ka. Kasi siya yung kaliwanagan. Naintindihan ba natin yon? Ganito ngayon yung sinasabi ng mga tao. Sabi nila, narinig ito ng ilan sa mga pariseyong naroon. Kaya sinabi sa Kanya, bulag din ba kami? Bulag din ba kami? Sabi ni Jesus, kung kayo ay bulag, hindi sana kayo nagkasala. Ngunit ngayong sinasabi ninyong nakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Kung bulag kayo, sa palagay nyo, bulag din ba kami? Ibig sabihin, hindi kami bulag, nakakita kami. Di ba? O hindi nyo na kinakailangan ng tagapagligtas. Nasa liwanag na kayo pala eh. Nakakita pala kayo eh. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi kasi lahat ay nasa kadiliman. Nung dumating yung liwanag, nasa matinding kadiliman yung mga tao. Yun yung sinasabi ng Isaiah kanina. Kaya lang itong mga taong ito, hindi sila impostor na nagsasabing, hindi naman totoo na hindi tayo bulag, di ba? Hindi, talaga yun yung paniniwala nila. Hindi sila nagkukunwari lang. Di ba? At kapag kakausapin mo yung mga tao, ganun talaga sila. Hindi naman makikipagpatayan, makikipagdebate talaga sila sa'yo. Di ba? Pagtatanggol nila, hindi si Mama Mary yan. Mahalaga yan. Anong relasyon mo kay Mama Mary? Bakit sinasabi mo mama mo si Mary? Di ba? Kikilalanin ka ba yan isang araw? Merong Mary talaga, pero sino yung Mary na yun? Hindi siya galing sa religion, di ba?
Siya yung nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi siya ipinaglihi na walang kasalanan, siya din ay merong kasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, katulad ng sinasabi ng Luke. So, merong problema, hindi dahil sa kulang sila ng, o si Jesus Christ hindi dumating. Actually, kinakailangan si Jesus Christ umalis nung dumating siya. Kasi may mga question yung mga tao, di ba siya yung liwanag? Bakit siya umalis? O di wala ng liwanag kasi umalis siya? Hindi. Kasi pag alis niya, iniwan niya yung liwanag sa napakarami. Kapag mag-isa lang siya, sa kanyang physical body, limitado yung pwede niyang puntahan. Kasi nilimitahan siya ng kanyang pagiging tao dito sa lupa. Pero nung umalis na siya, by the Holy Spirit, dumami na siya. Kasi tinanggap yung kanyang buhay ng maraming mga tao. At yung maraming mga tao na ito pumunta kung saan-saan, nakatira kung saan-saan, mayroong kinalaman sa kung kani-kanino, at nakarating na yung kaligtasan sa napakadami dahil doon. Kung hindi siya umalis, nandun lang palagi si Jesus Christ at limitado talaga yung pwedeng mangyari sa pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, so sana naiintindihan natin kung ano yung konteksto ng sanglibutan, kung ano siya, kung ano yung kanyang kalagayan. Bakit kinakailangan nating magsalita? Kung hindi tayo magsasalita, wala na silang makikitang liwanag. At hindi ito pagmamalabis, hindi ito pagiging mayabang, hindi ito pagiging pagpapasobra. Diba? Yan yung nakalagay sa Scriptures. Yan yung nakalagay sa Scriptures. Ang pinag-usapan natin, we have to speak. We have to speak out. Hindi ka lang mag-speak up. Diba? Kasi wala nang nagsasalita. Hindi. Kinakailangan mo talagang magsalita ng madami, magsalita sa malayo,